Yo, what's up guys? So for today's video guys, main air compressor naman ang i-maintenance ko. Kung hindi ka pa naka-encounter ng ganitong compressor guys, panoorin mo tong video na to. Para sa'yo to. Salamat! Paki-like and subscribe na lang guys. At paki-follow sa Facebook. Thank you! So bago natin gawin guys ang ating maintenance sa main air compressor, maglalagay lang tayo ng do not operate. Itag-in lang natin guys, no, para sa safety. Siyempre switch off natin ang ating main air compressor motor. So ayan. So kung sino yung naglalagay dyan guys, siya rin yung magtatanggal. May pangalan, rank, tapos kung anong petsa, nag-maintenance, tag in, tag out. So siyempre ilock na rin natin ang ating main air compressor number 2, kasi number 2 yung i-maintenance ko. Siyempre sarado natin guys ang ating non-return valve. At pagkatapos guys, tanggalin lang natin yung alin na yan. Kaluwagan lang natin yan. Siyempre, tanggalin din natin ang ating insert filter. So, unahin lang natin guys yung insert filter, ang pagtanggal. So, ayan, natanggal na nga guys, no? Tapos, yung alin naman. Yung nut pa. Tapos, alin naman. So, luwagan lang yan guys. At pagkatanggal nga ng alin guys, siyempre tanggalin na natin yung hose. Cooling yun guys sa first stage natin sa barbula, yung oil. Tanggalin lang natin yung nut na yan para matanggal natin yung cylinder head. So ayan guys, natanggal na lahat ng nut. So hugutin lang natin yung cylinder head guys. So ayan yung cylinder head nya. Tapos yan naman yung barbula natin guys, first stage valve. So ayan. So bali recondition lang din yung ipapalit ko guys. So yung model nga pala nito guys, no, WP101L. So GP Sewer na compressor. So lilinisan lang natin guys pagkatanggal ng barbula. At pagkatapos natin linisan guys, dahil nga may na-recondition akong barbula, so isasalpak na natin. Siyempre huwag natin kalimutan guys yung gasket para hindi sumingaw. So nilagyan ko lang ng konting mulikot guys, no. Yan na yung ating first stage valve guys. So recondition lang din yan guys, no. Siyempre huwag kalimutan yung copper gasket nya guys ha. So mostly guys, yung iba diretso na nilang kinakabit. So sa akin dito ko sa cylinder kinakabit para mas madali. Hindi natatanggal yung cylinder, yung gasket nya, yung copper gasket. So ayan, salpak lang yan dito guys. So ayan, kung nakita nyo nakakabit na, naisalpak na. So tingnan lang natin kung pantay ba. So ilagay lang natin yung alin. Ayan. Pagkatapos may ilagay yung apat na alin guys, so ilagay na natin yung mga nut.
Pagkatapos may ilagay, higpitan lang guys, tapatan lang uli ang paghigpit ha. So ayan, nahigpitan na yung nut, yung alin naman ang ihigpitan. Pagkatapos higpitan na rin natin guys. So hindi ko muna kinabit guys yung filter, no, inlet, kasi kailangan ko pang i-torque wrench yan mamaya. Siyempre dito na tayo guys sa second stage. Tanggalin lang natin yung outlet ng pipe. So kung hindi ka pala guys naka-encounter nitong ganitong compressor, madali lang naman to guys, simple lang din naman. Madali lang naman siyang i-maintenance. So ganun pa rin din guys, tanggalin lang yung apat na nut na nasa taas ng cylinder head. Air cool nga pala to guys, no? So first time ko maka-encounter ng ganitong compressor guys, air cool. So ayan, pagkatanggal ng apat na nut, mahuhugot na natin guys ang cylinder head. So ayan, ayan yung cylinder head nya. Ayun yung barbula guys, no? Yung second stage laminar valve na iwan. So bali bago pala yung ipapalit ko dyan guys, bagong valve barbula. So lalagyan ko ng dalawang nagawa ko ng dalawang tubo para pangipit, para hindi mabunot yung buong, kasi wala nang kumakapit dyan guys kasi yung barbula pagtanggal nyan medyo matigas. So kaya nilagyan ko ng ganyan. So lagyan lang ng konting penetrating guys para lumambot-lambot naman. So ayan na nga guys, no? So ayan, medyo matigas pero okay naman, natanggal naman kaagad. Pag natanggal na siya guys, so lilinisan lang uli para isalpak naman, bali bago yung ikakabit ko dyan. So ayan yung piston niya guys, piston crown. Siyempre pagkatapos linisan niya, ikakabit na natin yung valve. Bago yan guys ha. Pero huwag kalimutan yung gasket niya guys. So ayan, may gasket na. So tanggalin na natin yung dalawang tubo na pang-ipit, kasi ikakabit na natin yung cylinder head. So ayan, ganyan lang kasimple guys, no? Bali ang maintenance ko yan guys, 2 weeks. Every 2 weeks. Kabit lang natin yung outlet pipe nya. Ilagay lang uli yung apat na nut. So ayan guys, no, nahigpitan na. Pagkatapos higpitan guys, so yung third stage naman ang isusunod. So ayan, ikakabit ko na yung hose para sa oil cooling, oil, para hindi maputol yung ating first stage na valve na barbula. Kabit ko na rin yung filter nya guys. So ayan, third stage naman. So luwagan lang yung mga fittings na dyan guys, no?
Tapos tanggalin uli yung 4 na nut. Pagkatanggal, mahuhugot mo na uli ang cylinder head niya sa third stage. So ayan yung ating third stage, nahugot na, no? So ayan yung gasket sumama. So ayan yung third stage na barbula guys, no? So hindi ka naman maliligaw pagbalik nga guys kasi may pin naman yung barbula na yan. Pati yung cylinder head niya may lagayan ng pin. So recondition lang yung ipapalit ko dyan guys ha. So ayan, tapos na linisan. Linisan na ng konti guys. Tapos linisan, ikabit na natin yung o-ring. May o-ring pa yan guys, no, sa pagpapatungan ng barbula. At pagkatapos, ilagay na natin yung ating recondition na valve. So ayan siya guys, oh. Oh, may pin. Tapos gasket niya guys. Tapos ilagay na natin yung cylinder head guys. So paki-like and subscribe na lang guys, no? Paki-follow sa Facebook. So ayan. So ikabit lang uli. Ganun lang kasimple. Simpleng compressor lang din naman. Pagkakabit ng 4 na nut guys, so i-change oil ko na rin pala to guys. Sana all guys, nakapag-change oil na. Bali, hindi ko pala to na videohan guys nung pag torque wrench ko, no? Pero ginamitan ko ng torque wrench yan. Siyempre, i-check natin kung pantay ba ang pagkakabit ng ating cylinder head para hindi sumingaw. Dahil nga tapos na ang third stage guys, so change oil naman ako ngayon. I-drain ko yung oil niya para kondisyon ako. So yan nga pala yung drain valve niya guys, no, sa sump tank para pag nag-change oil ka, guys, yung mabuksan mo. Oil na. So yan na nga guys, buksan na natin yung crankcase door niya para mapunasan natin yung sump tank niya. So ayan yung crankshaft niya guys. So ayan, nalinisan na rin guys. So ibalik na natin yung takip ng ating crankcase door. Pagkatapos, lagyan na natin ng oil. So ayan guys, no. Pagkatapos natin lagyan ng oils guys, siyempre susukatin natin sa dipstick niya. Pag okay na yan. So ayan, sinik ko guys yo sa dipstick. So dahil okay na, tatakpan ko na uli guys. So ayan, papalitan ko rin siya guys ng insert filter niya. Kasi 3 months na rin hindi nakapagpalit, puro ere-ere lang, ini-sprayhan lang siya ng hangin. So ngayon bago na siya. Siyempre dahil nga ako nagtag-in, ako na rin mag-tag out guys. Ako na magsi-switch off, magsi-switch on. So ayan, dahil okay na, check lang natin kung mahigpit na ba lahat. Dahil iti-testing na natin. Pagkatapos, siyempre magkalimutan guys, buksan uli yung ating non-return valve. Lagay natin sa normal, start natin, check natin yung pressure.
So ayan yung pressure ng ating second stage, mababa pa. So ayan yung pressure ng ating second stage, mababa pa. Ibig sabihin nagbubukas pa ang kanyang solenoid valve pati sa third stage. So ayan, parehas na mababa pa yung pressure. So ayan no, nagsarado na ang solenoid. Tapos na siyang nag-unload. So nagkakarga na siya guys no, nag-unload. So nagkakarga na siya guys no. So okay na yung compressor guys. Thank you for watching guys. Sana nagustuhan niyo yung video. Paki-like and subscribe na lang. Thank you.